pagsabihan niyo. Hindi pa ako tapos sa'yo, ah. Ano ba? Marami namang ibang trabaho dyan, ah. Unless, of course, gusto mo ng mabilis na pera. Ikakasal na ho kami ng nobya ko. Kailangan ko sana namin ng birth certificate ko. Baka ako naaalala ninyo kung kailan at saan ako pinanganak. Alam mo, yung si Edmundo, binibiro ko eh. Crush ka yata? Paano kung ligawan ka nga niya? Sino ho ba talaga ang tatay ko? Bawal. Anong bawal? Ang sabi ng mommy, Walang pakialam ang mami ko sa kung ano ang gusto ko. Andiyan naman si Dodo eh. but it's you I want. Kailangan ko nang bumalik sa San Felipe today. But I strongly suggest that you come home with me. Hindi pa tapos ang trabaho ko dito. Believe me, Edmundo. Tapos na. Alam mo, pag-isipan mo ng mabuti kung gusto mo ba talaga akong ligawan. Gusto naman kita sa gusto. Kaya lang, yung mga kaibigan mo ngayon palang ginugulo na ako eh. Liligawan naman talaga kita eh. Kaya lang, Huwag na. ayaw mo? Hi, tita. Oh, nandito pala kayong dalawa. Alam ba ni Jonathan na nandito kayo? Marami po kayong dapat malaman, tita. Alam niyo po ba kung nasan si Jonathan ngayon? Bakit? Nasaan siya? Meron po siyang pinupuntahan ng ibang babae. Ha? Hindi na kita papahirapan pa. Sinasagot na kita. Ayaw mo? Ah, Ano? Ano ka ba? Sinasagot na nga kita eh. Okay na. Rachel, gusto ko makausap ng producer mamayang gabi over dinner. Hindi po ba kayo yung producer? Supervising producer ako. Meron pang mas mataas sa akin. Yun yung kakausap sa'yo. Eh, naku anak, dapat laban ko yung damit ko. Wala na akong maisusuot para mamayang Ay, gabi. tita, huwag kang mag-alala. Si Rachel lang naman po yung gustong makausap. Personal po kasi tungkol sa pelikula. Ganun po ba? Mm. May problema po ba? Baka, sabi ko na nga ba, hindi ko gusto ni Derek eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro. Ganito na lang. Pumunta ka na lang mamaya dyan sa restaurant sa baba, ha? Dinner time. Don't forget. Sige, don't worry. Sige po. Bye. Salamat po. Finally. Magandang gabi po, ma. Maganda ang kwento sa akin ni Apo na kung saan ka nagpunta. Akala ko ba pinuntahan mo siya para bisitahin? Nako, tita. Sa iba po siya dumalaw. Nagkakonsyaba niya po yung driver niya. Is this true? Dinalaw lang naman po ako eh. Masama ba yan? Hindi masama. But you're hurting Apple in the process. Pwede ba? Maupo ka dito at mag-usap kayong dalawa. Mag-ayusan kayo. Saan ang driver mo? Sa garahe po. sige na. Usap muna kayo. Basta tatandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Magmakaawa ka. Ha? Pagkatapos ipangako mo sa kanila, nagagalingan mo na yung pag-acting mo. Eh, baka naman talaga hindi nila ako gusto. Eh, bakit hindi na lang natin tanggapin? Irespeto na lang natin yung desisyon nila. Eh, paano yung kontrato mo? Paano yun? Sige na nga. O sige na, gagawin ko na ang lahat para magbago yung isip ng producer. Yan! O, diba? Anak, alam ko naman kaya mo yan eh. Kaya mo yan. Tsaka magaling ka. Ha? O sige na, mag-lipstick ka na. Lipstick na. Tapos yung pagpula ng pisngi, yung ganyan. Sige na. Kaya mo yan. Ayan. Ang ganda, oh. Levy? Ma'am,
May kailangan po kayo, ma'am? Totoo bang nabalitaan ko na ikaw daw ang naglalapit kay Jonathan at dun sa kapatid ng girlfriend mo? Papalisin niyo na po ba ako? Sinabi ko ba yun? Papagalitan niyo lang po ako. Kusa mo ba siyang sinama? Ako hindi po. Napag-utusan lang po ako, tsaka driver lang po ako, ma'am. Alam mo, Levi, gusto kita. Pati na rin yung girlfriend mo na nakilala ko at nakausap ko sa Manila. Mahusay kayong dalawa. Alam niyo kung anong tama at mali. At alam niyo kung anong dapat. Maraming salamat po. And having said that, gusto kong tulungan mo ko. Ilayo mo ang anak ko sa Ginang yon. Evening, Rachel. Ay, Mayor. Join me. Bayad dun sa hindi natin natuloy na dinner kagabi. Ay, hindi na po. May hinahanap din po ako kasi may ka-meeting din po ako. Sino ba kang meeting mo? Yung producer po ng pelikula ko, Mayor. Si... Kilala mo ba siya? Ngayon ko pa lang po makikita eh. Well, you're looking at him. Ako ang producer ng pelikula. Hindi nyo sinabi na kayo po pala yung producer. Wala namang nagtanong sa akin. Wala rin naman siguro masama kung gusto kong tulungan ng isang kababayan. Anong kapalit? Kailangan ba may kapalit? Mabuti naman ho kung ganun. Nagkausap po pala kami nung asawa niyo kagabi. Mayor Guadla, wala akong kayo maaasahan sa akin. Hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo, umayaw ka na. Tapos na po ang usapan, Mayor. Hindi na ho magbabagong sagot ko. Huwag niyo na hong ituloy ang planong panliligaw sa akin. Wala akong kayo maaasahan. Rachel, mas mabuti siguro makinig ka muna sa sasabihin. Bago mo pagsisihan ang pagiging padalos-dalos mo. You know, it's easy to say no to my son. In fact, pwede mo sabihin sa kanya na akong nag-utos na pagbawalan siyang pumunta ron. Ma'am, sa akin naman po, madali naman po yun eh. Kayang-kaya ko pong sabihin kay Boss Jonathan na pinagbabawalan siya. But, Pero paano po kung nagpumilit po siya? mapipilit ka ng isang 18 anyos na bata. Siyempre po, amo ko siya eh. Levi, ako ang amo mo, ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naging driver ni Jonathan. Ma'am, ayoko lang naman sumama yung loob niya sa akin. At bakit? Mas gugustuhin mo na sumama ang loob ko sa'yo? Listen, people think may LQ tayo. Tama ba yung term ko? Alam mo, may itinurong aral sa akin ng aking ama. Napakahalaga nito dahil sabi niya, huwag na huwag kang gagawa ng desisyon ng padalos-dalos. Lalo-lalo na kung may mga bagay na maganda na nakasalalay dito. May mga pangarap ka, Rachel. At kaya kong ibigay sa iyo. Mayor Guadlo. Edmundo. Just call me Edmundo. Mayor Guadlo, hindi ho ako isda na pwede niyong bilhin sa palengke. Yan ang hirap sa nagsisimulang relasyon. Kaagad ang iniisip, nagkakabilihan. Rachel, hindi kita binibili. Tinutulungan kita. Kapalit ng katawan ko. Ng kahihiyan at dignidad ko. Kapalit ng lahat ng pangarap mo. Kaya ko pong abutin ang mga pangarap ko nang hindi gumagapang sa lusak. Lusak.
lusak bang maituturing ang maging karelasyon ng isang mayor? Magpapakasal na ho kami ni Levi, Mayor. Kailangan ko rin po talaga magbakasyon, ma'am, dahil may sakit po kasi yung nanay ko eh. Tsaka kailangan ko pong ayusin yung pagpapakasal namin ni Rachel. Very good, son. Well, ito na lang. Hindi naman kita alisin sa trabaho mo. Papasyal ko na lang siguro si Jonathan sa Maynila habang wala ka. Gusto mo ba ako maging ninang niya? Naku, hindi na po, ma'am. Nakakaya naman. Tsaka baka ho hindi ho matuloy kasi wala pa rin ho akong birth certificate. Mabuti na rin ho na malaman lang ni Sir Jonathan na magbabakasyon ako para sa nanay ko po. Ano ba sakit ng nanay mo? Alam mo, ganito na lang, ha? Sumunod ka sa akin sa loob ng bahay at bibigyan kita ng pera. Hindi ito palimos o galing sa gobyerno. Ako, hindi na ho. Salamat na lang po. Levi, magtatampo ako sa iyo pag hindi mo tanggapin ito. Kung ibang tao dyan na hindi ko kaano-ano, natutulungan ko eh. Yung kasambahay ko pa. O kaya, sige, ganito na lang gawin natin. Unti-unti kong ilaawa sa sweldo mo ang pera hanggang sa mabayaran mo ng buo. Deal? Sige po. Alam mo, Levi, alam ko na mataas ang pangarap ninyo, Rachel. Ganon din naman ako eh. Mataas ang pangarap ko sa anak ko. Kaya tulungan mo ko. Ilayo mo siya kay Gina. Alam mo, Levi, marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi rin ako nakakalimot sa sama ng loob. At ang mahalaga, nangako po ako sa asawa ninyo. Malalaman niya ba? Pwede ko sabihin. Sa tingin mo, sa akin siya magagalit? Si Gina, yung kapatid mo, gustong-gustong makapagtapos ng pag-aaral. Ang bahay na tinitirahan nyo, hanggang ngayon hindi pa rin sa inyo yung lupa. Ang ama mo, walang trabaho. At ang ina mo, nagkakanda-kuba na sa paglalaba. Kaya kong itaguyod ang pamilya ko nang hindi umaasa sa inyo. Pasensya na po, Mayor. Pero hindi na magbabago ang isip ko. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Hindi na ko kailangan. Gandang gabi ho. Anak, tinanggal ka talaga? Nakausap mo ba? Nagmakaawa ka ba? Inay si Mayor Guatlong, producer ng pelikula ko. Eh di mabuti. Kahit anong mangyari, anak, hindi ka nila ilalaglag. Ay, Inay! Tumawag si Gina. Hindi makatiis. Inutang daw ng tatay mo yung binigay mong pang tuition. Wala naman siya magawa. Si tatay naman eh. Eh anak, maraming utang ang tatay mo. Kung ilang beses na nga yung muntik-muntikan sa mga pinagkakautangan niya. At saka hindi ba anak, may natitira ka pa naman pera dun sa down payment. Eh di siguradong hindi ka matatanggal dun sa pelikula. Kikitain mo pa rin yun. At saka anak, talagang pagod na rin ako sa kakalaba eh. Sumasakit na nga itong rayuma ko eh. Pag sobrang tagal akong nakaupo, tapos kuskus lang ako ng kuskus. Hindi na nga ako humihingi ng pambili ng gamot sa'yo dahil nakikita ko naman na lagi kang hinihinga ng tatay mo. Anak, makakaraos din tayo. Matutupad din lahat ng pangarap mo. Nagalitan ka ba ni Mami? Hindi.
sisisante ka. Hindi, ba't naman ako sisisantihin? Eh, pinabali pa nga ako para makabili ako ng gamot para kay nanay. Di ba, nabanggit ko naman sa'yo na magbabakasyon muna ako. Oo nga pala, no? Teka. Eh, paano naman ako makakapunta ka na ng Gina niya? Sandali nga. Ikaw nga, magtapat ka muna sa akin bago ako magtapat kay Gina. Ano? Mahal mo na ba talaga yan? Eh, yata. Pero, hindi ko pa alam yung pakiramdam ng ma-in love eh. O sige, ganito. Gulaman ba yung tuhod mo tuwing makakausap mo siya? Nakakaramdam ka ba ng mga paru-paro dyan sa tiyan mo kapag nakikita mo siya? Marami-rami ka bang panaginip na kasama siya? Parang, oo yata sa lahat ng tanong mo eh. In love na ba ako na? Alam mo, Boss Jonathan, kung tunay talaga yan, kahit na ano pang gawing harang sa'yo, eh gagawa ka ng paraan para magkita kayo. Kahit wala kang katulong, kahit ikaw lang mag-isa. Kasi, mahal mo siya. Ikaw, oh, galing mo talaga eh, no ha? Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Buong araw po, mamamasyal tayo. Dadalhin ko po kayo sa mall. Pwede tayong manood ng sine. Pwede na rin kayong mamili para sa pag-uwi niyo bukas. Kailan ba kami pwedeng umuwi ni nanay? Hindi ko na itutuloy yung pelikula. Rachel, hindi pwede. Marami pa tayong gagawin. Kailangan ka pang bigyan ng intensive acting workshop ni Direk. Gagawa ko ng paraan para mabayaran na yung kontrata. Hindi ko na itutuloy yung pelikula. Naiuwi na tayo. Halika na. Iligpit niyo na yung mga gamit niyo. Uuwi na tayo, Nay. Rachel! Hindi. Ayaw mo kasi sabihin sa akin yung totoong dahilan kung ba't bigla na lang nagbago yung isip mo eh. Diyan na lang pag-uwi ko. Mahirap ipaliwanag, maniwala ka sa akin. Sige. Malay mo, senyalis na talaga yun para magpakasal na tayo. Baka talaga ang kontrata ng kasal yung dapat mong pirmahan. Hindi kontrata ng pelikula. Pero, alam mo, seryoso ako ah. Hindi ka pa talaga nang hihinayang. Hindi. Mas magaan nga pakiramdam ko ngayon. O sige, basta pag sa akin, may nag-offer na maging artista, tatanggapin ko para sa'yo. Basta ang kondisyon ko, kasama ka rin. Sara, kamusta na pala nanay mo? Okay naman. Oh, sige, bukas na lang ha. Sige, bukas. Love you. Bye-bye. Ay. Sino ho ba talaga ang ama ko? Di ko alam. Hindi niyo ba talaga kilala? Bawal. Bawal ang pag-iibigan namin.
masasabi mo na ba gusto mo sabihin? Ano ka ba? Hindi man ako nagpunta rito para makipag-away sa'yo eh. Ba't ka nandito? Nandito ako para maghatid ng balita sa'yo. Meron kaming dyaryo sa umaga. May radyo, may TV. Alam mo, gusto ko lang naman sabihin sa'yo na I don't think na makikita pa kayo ni Jonathan. At sino nagsabi sa'yo? Alam na ng mommy niya at pinagbabawalan siya. At hindi na siya makakapunta rito dahil yung driver niya nagbakasyon muna. Yun lang. Oh, don't be sad. Maganda ka rin naman katulad ng ate mo eh. And I'm sure makakahanap ka din ng driver. Pero wag yung driver ko ah. Kasal na kasi yun eh. Okay? Bye! Umalis ang nanay mo sa amin dahil may kasintahan siya. Eh, hindi nga namin alam kung sino. Nabalitaan na lang namin na buntis siya. Kasi di ko rin nalaman kung bakit. Kasi nagtago siya. Ewan ko ba, may lagi siyang sinasabi na bawal daw ang ano. Hindi ko alam kung ano bang bawal. May ibang pamilya ba yung tatay ko? Kabit na ba ang nanay? Napakarami na nangyari sa nakaraan ng nanay mo. At kung iisa-isahin ko pang sabihin sa'yo ang lahat, abay, baka tuluyan na yung matuluyan sa pagkasira ng ulo. Kailangan ko rin makilala yung sarili ko. Nasa tamang edad na ako. Mabuti at ngayon lang ako nagtatanong-tanong sa mga bagay na to eh. Pati ba naman yung tatay ko, ano, hindi ko ba pwede makilala? Intindihin mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Nasira ang buhay ng nanay mo nang kumabit siya doon sa lalaking yon. Muntik na niyang ikamatay ang pagpapaanak sa'yo. Salamat na buhay kayong dalawa. Hindi ba ba mabuti yon? Ayaw mo ba nun? Ngayon nabubuhay kayong dalawa ng masagana at tahimik. Kung minsan kasi, Apo, may mga dapat na ilibing na sa limot. Dahil masakit ang katotohanan. Eh, ayoko namang mabuhay sa kasinungalingan. Pare, may pera ka ba dyan? Wala nga, pare. Tsaka akala ko ba? Tapos na yung problema niyo ni Rachel sa pera. Oo nga eh. Wala, hindi kasi natuloy yung pelikula, kaya kailangan namin bayaran yung kontrata. Saka parang nagka-problema din si Rachel eh. Ang pucha, pare. Laki nun. Kahit 10 taon, hirap tayong kitain yun, pare. Oo nga eh. Wala, kailangan daw bayaran kagad eh. Siya nga pala, kilala mo ba yung Ricardo Guatlo? Kapatid daw ni Mayor na tumatakbo din eh. Pare, lumayo ka sa kanya. Eh, tinatanong ko lang naman kung kakilala mo. Pare, sa mga Guatlo ka nagtatrabaho. Hindi sila matutuwa na makita kang nakikipag-usap sa mga kalaban nila. Mabuti pa yata eh. Ako na lumapit kay Ma'am Rowena para sa problema mo sa pera. Baka mamaya bigla ka pa tupakin. Doon ka pa lumapit. Lalo magugulong buhay niyo ni Rachel. Magandang gabi po, Ninang. Magandang gabi po. Bonnie. Kung ako sa'yo kasi, tumupad ka na lang sa kontrata. Kapag tinanggap ko ang alok,
lulubog ako sa butik. Tay, nasa na yung perang kinuha niyo kay Gina? Ilang bayad ko na ng mga utang ko. Tay, kailangan nating ibalik yun kundi makukulong ako. Eh, di ko bakit paraan! Sigurado akong siya na mismo ang papaspas na lumapit sa'yo para tulungan ng kapatid niya. Kanina ko pa kayo hinihintay sa kotse. Kailangan nating umuwi. Baka hinahanap na kayo ni Ma'am Rowena. Pati si Jonathan, gagatasan ninyo. Ha? Nag-iisa ka lang, Rochelle.